Magandang araw sa iyo, Sir Jeffrey. So, Sir Jeffrey, ito po yung ating sewing machine. Ito po yung freebies niyang foot pedal. Okay? Tapos, ito naman po yung freebies niyang transformer para magamit niyo po siya ng tuluyan. Okay? Ito naman po yung freebies niyang another. Tsaka meron po yan needle, sir. Okay? Talagyan natin yan ng needle. Nakalimutan natin. Po, sir. Ayan, so panoorin niyo po yung full setup natin, sir, para po meron po kayong guide, sir. Step by step po, sir Jeffrey. So, okay, Sir Jeffrey, so ito po yung ating lagayan ng sinolid. Pwede po siya dito, kaliwat kanan. Tapos ilagay natin yung ilaw. So, ayan. So, Sir Jeffrey, hindi ko na po tatanggalin yung ating sample thread kasi po para meron po kayong guide, Sir Jeffrey. So, ayan po siya. Ayan, okay. Then meron po tayong lagayan dito, Sir Jeffrey, sa likod ng sinolid. So ayan po siya, sir. Sundan nyo lang po ito, sir. Kailangan nakataas po yung pressure foot natin. Ito po yung tinatawag natin pressure foot. Kailangan po nakataas siya. Pag maglalagay po tayo ng sinolid sa taas, papunta po sa may needle. So ayan po siya, sir. Ayan. Then sumunod naman po dyan, diretso na tayo doon sa may spring na pinakamaliit po siya. Ayan. Then dyan na po tayo maglalagay ng sinulid sa butas ng karayom, Sir Jeffrey. So, ayan po siya. Okay? So, ayan po siya, Sir Jeffrey. Ayan po yung ating sewing machine. Ngayon, ipapasok po natin yan sa butas ng karayom po, sir. Ayan. At saka yung sa bobbing po niya, ito po siya, sir. Ayan. Okay, sipasok po muna siya sa butas ng karayom, sir, para makita nyo po kung papaano po natin siya ipapasok. Okay? So, ayan po siya, sir. Ipapasok natin mismo sa butas ng karayom. Ayan. Okay. Then, pagkatapos naman po niyan, sir, yung sa bobbing, ito po siya. Ayan. So, ito po yung bobbing natin, Sir Jeffrey. Ayan. Medyo ibaba natin siya para mag-focus po siya sa bobbing. Basta magre-refill po kayo, Sir Jeffrey, ng bobbing,
ito pong bobbing natin, walang laman. So, dito po natin yan ilalagay. Okay. Tapos, itatali natin yung sinulid. So, susubukan na lang natin yan, sir. Okay. So, ayan, kasi pangit po yung refilling thread natin. So, kukuha po tayo ng panibagong bobbing natin, sir. Ayan. Ayan po, Sir Jeffrey. Tatali natin yung sinulid natin. Pag ganyan po siya. Okay. So, sasahig na po yung sinulid natin, sir. Ha? Hindi natin pwede ilagay sa itaas. Okay. So, ayan po siya, sir. Apakan po natin siya. Ayan. Nakita niyo po siya, napaka-solid at napakaganda at napaka-smooth po ng performance ng ating sewing machine. Okay? Then okay na po yan, Sir Jeffrey. Tatanggalin natin yan. Isasarado natin yan. At ilalagay natin sa bobbing. So ito po yung bobbing natin, sir. Ayan. Ang paglagay naman po dito, sir, ito po siya. Hiwa na maliit. Ilalabas sa maliit na butas. Ayan. So yan po siya, sir. Ayan. Okay? So ipapasok natin dun sa butas dito sa may bobbing. So ito na po, Sir Jeffrey. Papasok ko po. Ang accurate mong paglalagay dito, tutunog po siya. Pag ganyan, hindi pa po yan accurate, sir. Pinaka the best po, sagad. Okay, so yan po siya, sir. Then hawakan nyo po ito, sir, at ikutin nyo po ng pa-forward, pababa itong handwheel natin, sir. Para makain niya po itong sinulid dito sa ilalim. So ayan po silang dalawa. Ayun. Okay, so dito na tayo sa testingan o sa mga tela. Tetest natin siya, sir. Ayan. Okay, final na po yan. So ang gagawin natin, kailangan pag straight line nasa 0 ka lang, sir. Okay? So hindi po tayo pwede maglagay ng 1, 2, 3, 4, 5 pag straight line kasi provider po yan ng zigzag at saka ibang design. Kaya meron po siyang color coding. Pag straight line po siya, dito lang po tayo sa 0. Okay, sa normal, ordinary stitch. Tapos dito number 4. Hindi po tayo pwede pumunta na number 5 kasi yung number 5 lang po siya, yung kulay red lang po siya. Yan. Okay. So kukuha na po tayo ng tela at ite-testing natin, sir Jeffrey. So ayan. Okay, so straight line po yan, sir. Ayan. Ayan, napaka-solid. Then kung gusto na po matras, dito lang po tayo maglalak. Ayan. Okay, so ipakita natin kay Sir Jeffrey yung ginawa niyang stitches. Ayan. Para makita niya talagang napaka-solid. Okay. So ito po siya, sir. Straight line po yan, Sir Jeffrey. Ayan, napaka-solid talaga siya. Okay, din gagawa na po tayo ng zigzag. So bakit? Kailangan natin ipakita yung zigzag niya. Ito. Kung gusto mo zigzag na maliit, may number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. So okay. So ito yung pinaka-normal po niya. Number 3, dinilagay mo rin to sa number 1.5 or 1.6 yan. So ayan po siya, sir. Then kung gusto niyo po pinakamalaking zigzag, sir, ilagay mo na to sa number 5. Pwede ka rin maglagay dito na number 4. So ayan. Malaking zigzag po yan, sir. Yan, napakasulit talaga yan. At kung gusto naman po kunin yung mga iba't ibang klaseng design po ng ating sewing machine, so nandito po siya. Pang garterize, ayan. Then ibang design, ayan. Okay, then pwede natin gawing masinsin para mabuo po niya yung gusto nating design dito sa selector natin, sir. Ayan. Okay. Then isunod naman po natin dyan, sir, kung gusto niyo po kunin yung kulay red. Okay. Yung kulay red po, sir, ayan po siya. Then kulay red din po dito sa sagad. Then kulay red din po dito sa sagad. Ayan. Ayan. Okay. So ayan po siya. Ngayon kung gusto niyo naman po kunin yung kulay green, so babalik po tayo dito, sir. Maglalak muna po tayo, sir, ha. Then pupunta po tayo dito sa kulay green na number 1. Ayan. Okay, so lock muna siya. Dito muna tayo. Ayan. Then sunod natin dyan, punta naman po tayo sa number 1 or number 3. So ayan. Kasi yan po yung pang button holder. Then lock ulit. Okay. Then reverse. Matic reverse po siya, sir. Ayan. Wala na po ang ginagawa. Ginaguide ko lang po siya, sir. Ayan. So ayan, nakabuna po tayo na pang button holder po, Sir Jeffrey. So ayan po siya. Napaka-solid talaga siya. At kung kayo naman po may katanungan, wag lang po mahihiya mag-message sa akin. Okay, magtanong, mag-PM para dito sa sewing machines na in-order nyo po, sir. So thank you so much po, sir. God bless and more power po.